Ciao! Hi guys! So, meron tayong question dito. Ang question nga ay how to handle difficult clients as a VA. So, meron mga ganyang clients. So, meron mga clients na nadadala ng yung mga personal nilang problem pag minsan na nabubuho sa VA. And then, meron naman ding client na antagal magpasweldo. So, may ganyan mga client. So, ang na-experience ko lang ay yung client na may personal problem na nabubuho sa VA. Nabubuho sa akin, kumbaga. So, kahit anong task ang gawin ko sa kanya ay updated, advanced pa nga pag minsan. So, meron siyang nasasabi na pag minsan hindi na parang ano daw, parang ganon. Napapaganon na kung ano daw. Pero, wala naman siyang problem dun sa ibang task. Kumbaga, parang bang gumagawa na lang siya ng pag-uusapan namin or pag-aawayan, kumbaga. So, ganon. So, pag yun, ang ginawa ko, ako sa kanya, nag-approach ako na parang kahit anong gawin ko, merong mali, kahit na yung work ko naman ay advanced, so, para hindi tayo nararash or ganon, ang sabi ko na lang, if hindi ka na satisfied dun sa trabaho ko, you can find naman ng ibang VA. So, ganon. So, kasi, nai-stress din ako. Kumbaga, parang, yung work mo, okay lang ako, relax lang ako, kasi nagagawa ko, hindi ako nararush, pero siya, parang gumagawa siya ng ikakagalit niya sa sarili niya, kumbaga. And then, I asked him, and then, nag-sorry naman siya kasi meron daw siyang problem sa personal, tapos, yun. O, diba? Yun nga yung problem. Ayun yung, personal problem na nadadala or nabubuho sa VA. So, yun. Ginawa ko, nag-distant ako, sabi ko nga, hindi na ako para dun sa salary, hindi na ako hahabol para dun sa salary. So, kasi mas gusto ko yung para meron akong peace of mind. Kumaga, wala akong hindi ako na-stress. Kasi alam ko naman ginagawa ko yung trabaho ko, diba? So, may ganon. So, ako yun, guys. Pero, siguro kung sa iba, magtitiis pa rin sa ganung situation kasi kailangan nila ng trabaho. Pero for me, syempre, habang nagtitiis din naman ako, syempre, plan B, mahanap ako ng ibang trabaho. Diba? So, ganon, guys. Doon naman sa mga mabagal or matagal magpasweldo. So, isip-isip din kayo, guys, kung if ang salary nyo ay, let's say, monthly at delayed ng isang linggo mahigit. So, pwede naman kayo mag-follow up din sa client nyo. So, ganon. Follow up lang, kumbaga, pagdating sa salary. Pero pag talagang ang salary nyo ay talagang delayed na parang inaabot na ng 2 months, wala pa kayong salary. So, mag-isip-isip na kayo kung talaga mag-i-stick pa kayo dun sa client nyo na mahirap magtrabaho nang wala ka nare-receive na salary. Syempre, nagastos ka kahit nasa bahay kami, mga bills na binabayaran, diba? So, ganon. At the same time, lagi kayong kumbaga, mag-approach. Okay lang naman mag-approach sa client. So, mas maganda yung nag-update kayo kung ano yung nangyayari din. So, para maganda or healthy yung relationship nyo between you and client. So, yun guys. So, if you have any questions, just let me know. Grazie!